Nagatinig kita, inilanduang simbahan, balay alam buhanan. Sa pagsaulong nato, ining ika 58 na kamanga katuigan. Sukat na hibugso, kinibakong simbahan. Kanhi sakop ta sa talipon. Ngadto August 13, 1967, nahibugso ta isip usan na ka parokya. Ipanata ko kay grasya nga sa ulog ta sa atong ika-58. Grasya dili. Kung sa kay grasya man atong pagpakan ng Ginoo. Nagsaulog dali lang kay nakasaulog na tansa, sikwita ka tugig ng ilabay. Kung dili ato sa isaulog, ang atong pagpasinunod sa gumpa o misyon sa Ginoo na nagpadayon pa kuba nato, isip matuuhong simbahan, ining maong parokya. Ang ating Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Matthew, chapter 17, verses 14 to 20. Nagpahinumdum nato sa laon na kamatuguran. Nag-ingon, kung kamo may pagtuo nga sama gidakpon sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo ning bungtura. Balhin dito o mubalhin dito. Nasultinis mga pulungan sa Ginoong Jesus. Pumanapakyas ang iyang mga tinuan. Mag-ayo niya yung batang lalaki na giulipon sa yawa. Gitudlo sa Ginoong Jesus kung sa kapahinungdanon ang pagtuo. Genuine faith can move mountains. Sa atong pagpanglandong ni Ebanghelyo karon, atong ini kasaulugan sa atong anibersaryo sa parokya, I would like to invite you to see what it means to be a true parish, a community of mustard seed that faith grows, serves, and transforms. Unsa ang usa ka tinuod na parokya na susama ko ni ugliso sa mustasa. Gamay apan dako. Tuguti ko pagamit sa acronym parish na itong pamalandong ng atong kasaulugan karon. P. Ang usa ka tinuod nga parish o parokya kinahanglan nga prayer center. Parokya nga nakasentro sa pag-ampo. Ang parokya nga way pag-ampo, susama na ng simbahan nga walay halili. Ang kinabuhi sa mga parokyano ni parokya dapat nakasentro diyan sa pag-ampo. Sa gatatutan ng Jesus sa iyang mga ginunan, nganong wala man kami makapagulang sa yawa. Itubag sila ni Jesus, tungod kay wala kamoy igong pagtuo o pag-ampo. Sa laing pagkasulti, wala mapagawa, wala makagulang ang iyang mga ginunan sa yawa, tungod kay kulang sila sa pagtuo o pag-ampo. O nagdugay usap na kung pagawason ang mga yawa sa kahapon, yawa sa kamapahitason, yawa sa pagkamalinungtanon, yawa sa pagkamasinahon. Yan sa atong kaugalingon, kay uwang ta sa pag-ampo. Muamay ko ang yawa nga mupuyok nato kay tagsa naman tamang simba. Tagsa naman tamang pisal. Wala ko pa ang mga sakramento sa simbahan. Anak mga tamuampo kung wak na tayo mahilong. Muna ko puyo din ang yawa na ito.
Kay kuwang man ka sa mga sakramento kung nagkuwang ka sa pag-ampo ng Diyos Ginoo. Kung nagsagad sa mga pangyawangan, kung iyong pangutad ko ng mga resources na mga pari, sagad sa mga pangyawaan, kadtong mga walay kasalan, kadtong way mga bunihan, kadtong way mga kumpirma, kadtong magdilig simba, kadtong pagdidilis pagkalawang. Muna sagad, sudlan o iposes sa yawa, kanang tulad kay wag na ito mapuya ang atong Ginoo suod sa atong pagaliwan. Kabila niya sa atong kasing-kasing. So ay tulo o regular na pagsimba, matag Domingo o mga pista nilili. So ay tulo regular na pagkalawat. Siya rin ang yawahan maging kamulayas. Isip ko sa kaparokya, our strength must come not from activities and pastoral programs alone, but from deep prayer, mahimong personal o communal na prayer. Kini mong simbahan, kini balay lang kuwanan o sa inyong mga DPP chapels, mga barangay chapels, magpadayon o sa kapalay sa pag-ampok alang sa mga masakiton, mga kabus, mga nangawala, kung para sa tanan. Ang pagpapala mo ni, ang pag-ampok ba mauwi na ilong sentro sa atong ginabuhi isipan niya? Kung di man ang pag-ampok o nahimong sentro na, kining atong anibersaryo karon is the best time to return to that foundation. Atong isintro ang atong kinabuhi sa pag-ampok. E kunwa ang inuula sa atong kinabuhi, huwag pintemahin. Kung ang atong mga cluster meetings, atong mga GBKs, Biblia Ambig, matagsimana mo na atong gamitin kasangkapan, kahimanan, aron masentro ang atong mga banay o pamilya sa pag-ampok. Sa parish, apostolic mission, mission sa pagkamat sa sanya. The church is missionary by nature. Sama sa mga apostoles, kita usap, ipadala na aron pag-ayo, ipadala na aron pagtudlo, ipadala na aron isangyaw ang hukman ni Kristo, di lang sa ato mga kaubayan, nasakot sa atong komunidad, kundi ipaambit natin ang hukman ni Kristo, bilisan kundwa pakisakot sa atong pagtulong. Before Vatican II, ang focus o ang target sa simbahan itawag o mission ad extra. Mission outside the Catholic Church. Kung ang naing panudlo sa simbahan, outside Catholic Church, there is no salvation. Mauna ang before Vatican II. Apan human sa konsilyo sa mga obispos Vatican, ikaduha, ang ilahang focus, dili na ad extra, dili na dito sa outside, kundi ad intra, mission ad intra, mission within the Catholic Church. Ngano? Kay naay daghang mga Katoliko nga by virtue sa baptism, sa bunyag na ilang nagawa, kahimo na silang mga Katoliko, Kristiyano, na sacramentalized but not evangelized. Daghan na ito mga Katoliko, nakagawat lang sa sakramentos bunyag, kumpirma, sakramentos kasal, o uban pa mga sakramento apan wag na kasabot unsa ng sakramento ang atong ginawa. Kung di hata nagkuha. Kung anhi musod ang ato mga formations, puhon, yan sa ato mga GPKs,
nagkulang ka sa evangelisasyon, nagkuwang ka sa katisismo, muna una ay mga minato na laing sikta, haynuon ka taga-agugas, taga-aglunod, paiswilahon mo mga anak, tagaan kang lehihon. Dahil tagbalik ang pagpabunyan ng tumina. Kanatungod kay, huwag dito na pundasyon ang atong idawan ng mga sakramento kanatay ng kuwang ang simbahan paghatag niya. Sapagkat inood lang nagkuwang ng mga evangelizers parokya. Busa kung nabati mo, magitawag ka sa pagka mga ngani, magsasalyaw, ayaw pagpanuko, pagboluntaryo sa mong kabilingon, araw mahimo kang members sa atong parish or mission. Yun tayo ang atong mga volunteers sa atong parish or mission team na minahandag tagdugal ta aron mas paspas, gaan o galit ang gibuhaton sa pag-galoy ng mga katawhan ng Kristino. Sa parish rooted in Christ, nagsukat ng Kristo. Our identity is not based on programs, buildings, or sa atong gidaghanon, but in our relationship with Christ. Kung wala si Kristo ang atong mga buhat at mga pagpaningkamot, huwag kamulugan ng kapustanan. With Him, with Christ, even the smallest faith can grow into something great. Busa, atong itangkap, atong palawman ang atong relasyon kay Kristo, diha sa mga puno, sa mga sakramento, o sa iyahang kasikasin. Ay, sa parish inclusive community. A true parish welcomes all. Madunahan ka magmakabus, mabata ka magmahampon, makasasama ka o masantos. We are all brothers and sisters in Christ. Managing mga anibersaryo, mag-imbita ko na nato to renew our commitment to welcome and include, to embrace each other as one family. So why itawag ko exclusive o dili ang simbahan na gitugod sa Panginoong Jesus usa ka inclusive para ni sa tanan. Kung sa may mukhang rasa, kung sa may mukhang rango, kung sa may mukhang status sa kadiliman, kinimang simbahan apli para sa tanan. Sa parish, spirit-led, ipanguluhan sa Espiritu Santo. Ang magtinunan sa Evangelyo galisod pagpagawa sa yawa. Itong batang lalaki, tungod kay nagsalig lamang sila silang kaugalingong katakos. Walang ipayunduman sila sa Panginoong Jesus. That true power comes from dependence on God. Isip parokya. Kanunay utang nato ng hinuklugan. Are we being led by the Holy Spirit or just by our own plans? When we are Spirit-led, even small efforts can bear great fruit. Parang tingnan ito mga plano, kung sa may plano sa itong parokya, sa inyong mga duplicates, isang anak sa Espiritu Santo kay siya magauban sa simbahan. Sa may magtuntun, mag-iyan nato para makasubay na sa kabubog ko ng plano sa Ginoo dahil sa itong kinabuhi. Sa parish, hope for the world, paklaon sa libutan. Sa katapusan ng parokya must be a beacon of hope. Mahimot na tanghayag sa paglaon, siga sa paglaon, sa kalibutan nga giniuban, nangitmitan, sa daghang panagpilpil o kaway-away sa mga naso, kalibutan na kaugalingon lamang ang ihuna-una, kalibutan na nawad man nagpaglaon.
ang ato matauhong parokya must offer healing, peace, and love. Pinaagi sa itong pagkampo sa ating kanisa, ang Eucharistia, pinaagi sa atong kinasingkasi na pagpangalaman, pinaagi sa atong pagtambayayungay sa usag-usa alang sa kayuhan sa kadaghanan. Tungod niya na we become signs that God is still at work in the world. Mao niya itong i-offer sa kalimutan. Ang kalinaw o ugma na makita unta hindi mo parokya sa Domingo Unido, nakita mga beacons of hope, paglaot sa kalibutan na ilatugan sa daghang mga pagsumay. Kung ano lang buwian ang tinuod ng parish, prayer center, apostolic mission, rooted in Christ, inclusive community, spirit-led, o hopeful community, we will be a parish that not only survives, but a parish that moves mountains. Let this anniversary not just be a celebration of the past, but a commitment to the future, a future full of faith, love, and mission. Let us be the mustard seed parish that grows into a tree of life for many. Panindog ang tanan.